So mga sangkay, anong nangyayari sa Russia? Tila baga nagbabago na po ngayon yung ihip ng hangin sa digmaan po nitong Russia at Ukraine. Dahil nga po, ang Ukraine na daw po mismo ngayon ang tila nananakop sa Russia. Hey guys, this is me, Sangkay Janjan. I'm back for another vlog today. At ayun nga po, international news po tayo. Pag-usapan po natin itong malaking balita ngayon tungkol po dito sa Russia. Na, ayun nga po, ang umaatakin na daw po o nagkaroon ng isang malaking paglusob itong Ukraine. Ngayon, nag-alsabalutan daw po ang napakaraming tao sa isang lugar na kung saan andun po yung Russian. So, ano ang nangyayari? Tila baga, sila naman po ang sinasakop ngayon kasi napasok daw po ito ng mga sundalo ng Ukraine. Pag-usapan po natin yan mga sangkay. Very interesting itong balitang to. Bago tayo mag-umpisa, pag-subscribe po muna yung ating YouTube channel. 1.26 million subscribers na po tayo dito sa YouTube at ilang tulog na lang mga sangkay. Ay, hindi na nga ata abot ilang tulog Ilang segundo na lang o ilang minuto na lang, 1.27 million subscribers na po tayo. Kaya naman kung hindi mo po nakakapag-subscribe, click the subscribe down below, click the bell, and click all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Alright guys, ito na, pag-usapan po natin. Ito po yung balita. Opensiba daw po ng Ukraine forces, tagumpay, na nakubkob ang Western Kursk region. Aba. Ngayon Na natin, mga sangkay. Jeffrey, ilang tropa ng Ukraine ang nakapasok sa western region ng Kursk? Ito po ay surprise attack, mga sangkay, ng Ukraine. Hindi po namalayan ng Russia na gagawin itong malaking pag-atake. Ngayon, nagulat po sila. Noel, aabot sa 1,000 Ukrainian troops na may kasamang tangke at armored vehicles. Grabe. Kaya naman pala, sobrang dami din pala mga sangkay ang biglaang lumusob. Ang nakapasok sa cross-border ng Western Kursk region, bandang umaga noong Martes. So nito lang, mga sangkay. Sa ikatlong taon ng digmaan. Grabe, no? 3 years. I remember, mga sangkay, I still remember, pagkagising ko ng umaga, nung may breaking news sa mga balitaan. Putok na putok po yun. Buong mundo, mga sangkay, nagulat sa biglaang pagsalakay nitong Russia. Gulat na gulat buong mundo, mga sangkay. Kahit ako, kakaupo ko pa lamang sa table noon. Naghahanap po ako ng balita. Pagkatingin ko, ay, pambira. Puro breaking news. Russia, matake na, ganito. Marami po ang natakot noon, mga sangkay. No? Marami ang natakot, marami po ang kinabahan at that time. Na baka gawin daw po yan ng China sa Pilipinas. Yan po yung kinatakot po nila, mga sangkay. Well, ibang story pagdating po sa China. Ang China kasi, kung gusto po talaga nila ng digmaan, matagal na po nilang ginawa yan. Kasi yung Japan at India, matagal na po silang pinanggigigilan, pero hindi po sila makapalag. Okay? So ngayon, mga sangkay, itong ginagawa po ng Ukraine at Russia, 3 years na. Pero inyo, sobrang bilis ng panahon. 2024, mga sangkay, no? So, tumagal na po ng ganong katindi itong digmaan na ito, mga sangkay. Ito na ang maituturing na isa sa pinakamalaking pag-atake na inilunsad ng Ukraine. Isa sa pinakamalaking pag-atake na inilunsad ng Ukraine. At sa tingin ko, ito po ang very successful. Kasi ito ang nangyari, mga sangkay. Laban sa Russia, dahilan upang akusahan ni Russian President Vladimir Putin ng provocation ang Ukraine. Ganun talaga. Ganyan po ang digmaan Ano talaga yan? Kahit anong sabihin ni Putin dyan, wala siyang magagawa dyan. Kasi yan po ang sistema ng digmaan Minsan kayo ang atake, minsan naman kalaban ng atake. Minsan kayo ang dedepensa, minsan kalaban naman ng dedepensa. Diba? Ganun lamang po. Kaya ganyan po masalimuot itong digmaan, mga sangkay. At isipin nyo, marami na pong
sumakabilang buhay. Sobrang dami. Libo-libo na po. Dahil po sa digmaan na ito. So, payag po tayong humiling ng digmaan, mga sangkay. But, kung mangyayari man, mga sangkay, kagaya po nito, wala po tayong magagawa kasi nakasulat din naman po yan sa Biblia. No? Kaya nga, lagi kong sinasabi, itong Biblia talaga, hindi talaga to nagsisinungaling kung ano po ang sinasabi niya dito. Lahat ng mga propesiya na nakasulat po dito, para po tayong nanonood mga sangkay, habang binabasa natin dito, nakikita po natin ng aktual yung nagaganap sa ating mundo. So, kung mangyayari man yan, wala tayong magagawa. Nakapropesiya sa Biblia. Ang pinakamahalaga lamang, pinaka-importante sa isang tao, that we are ready spiritually. Kasi yun po yung pinaka-ano natin mga sangkay, angkla, pinaka-magsasalba sa atin kung ready po tayo spiritually, kung dumating man ang araw na ito mga sangkay. Kasi hindi naman talaga habang buhay tayo dito sa ating planeta. Ano lang to pansamantala. Training ground lamang po ito kasi ang future natin ay langit. Doon po, literal po, nasa langit tayo pupunta mga sangkay. Kung ikaw ay talagang susunod sa kalooban ng ating Panginoon. Ito mga nakikita po natin, mga nangyayaring digmaan, gulo. Part lamang po yan ng propesiya sa Biblia. For us to understand na ang future ng mundo, ang future ng tao sa mundong ito, ay hindi maganda. Kaya may langit po, mga sangkay, na niredy ang ating Panginoon. Tuloy natin, mga sangkay. Sa gawa naman ng missile attack ang Russian forces. So, gumante ang Russia. Anong nangyari? Gayunman, bigo itong may taboy ang malakas na opensiba ng Ukrainian forces. Nahihirapan. Nabigo sila na i-counter-attack, mga sangkay, ang ginawa ng Ukraine. So, we have to remember, again, mga sangkay, na ang Russia pa rin po ang isa sa may pinakamalaking arsenal. At may pinakamalakas na weapon pagdating sa nuclear. Kaya hindi po natin alam anong susunod na mangyayari. Pero ito, malaking tagumpay ito ng Ukraine. Biruin nyo, mga sangkay, na control po nila itong western part ng Kursk region. Nagdeklara naman ng state of emergency ang Kursk Oblast. Habang isinailalim naman sa counter-terrorism operation ang Belgorod, Bryansk at Kursk region upang malimitahan ang galaw ng mga tao sa So doon po yan sa Russia, mga sangkay sakyan at phone tapping activities. Dahil sa pangyayari, ikinagulat di lamang ng Russia, kundi maging ng Estados Unidos. Grabe no, pati US. At Western countries. Pati mga taga-Western countries, mga sangkay, gulat na gulat po sila sa pangyayari. Ang surprise cross-border attack na ito ng Ukraine. Balik sa iyo, Noel. Jeffrey, mayroon bang mga sibilyan na nasawi o mga nasaktan dahil sa surprise attack na ito ng Ukraine at ilan naman yung mga nailikas? Alam niyo, yung mga ganitong klaseng mga sangkay situation, hindi na po natin masasabing walang dyan madadamay. Meron at meron po talaga yan. Digmaan yan Pero buti nakabalik na pala itong UNTV, no? Ngayon ko lang napansin. Kasi nakaraan mga sangkay na wala to. Pagkakaalam ko, nahack po ata yung kanilang YouTube channel. Pinalitan pa nga po yung pangalan Pero welcome back, UNTV News and Rescue. Noel, walang naiulat na nasawi. Gayon may hindi bababa sa 13 ang sugatan sa naturang surprise attack ng Ukraine. At dalawa sa mga ito ay malubha ang kalagayan. Sa isang inilabas na video call sa pagitan ni Putin at First Regional Governor Alexei Smirnov, iniulat nito sa Russian President na inilikas na ang nasa 76,000 residente sa pamamagitan ng mga bus at tren patungo sa ibang mga rehiyon ng Russia. Ayan, mga sangkay, no? Nag-alsabalutan. Russia po yan. Russia, nagbiglang mga Russian, nag-alsabalutan dahil po sa ginawa ng Ukraine. So, sa madaling sabi, nag-iba po yung ihip ng hangin. Kasi noon, mga sangkay, ang umaatras, ang dumidepensa, Ukraine. Ngayon, hindi na po. Russia na po. Pero hindi po natin alam ang susunod na kabanata kasi diba nga po, ganun talaga ang minsan matatalo sila sa part na to, pero pagkasunod naman mga araw, sila na naman po yung panalo. Na nag-alok na kupi ng mga ito, Noel.
Alright, Okay, so ano po ang inyong opinion mga sangkay tungkol dito? Sa tingin nyo ba, nagiging matagumpay na po ang Ukraine sa digmaan na ito? Just comment down below. And now guys, I invite you, please subscribe my YouTube channel, Sangkay Janjan Daily. Dito po ako nag-upload ng mga vlogs. Hanapin nyo po ito sa YouTube, then click the subscribe, click the bell, and click all. Ako na po ay magpapaalam, mag-iingat pong lahat. God bless everyone.